Avaluna, bakit nandito ka? Huminga siya ng malalim at diretso na tumingin sa mga mata nito. Hinanap kita. Ang maganda mong kapitbahay ang nagsabi sa akin na nandito ka. Halatang naguguluhan pa si Eleazar. Bakit? Kasi nga kailangan mo akong panagutan. Kunot naman ang noon na habang nakatingin si Eleazar sa dalagang kanyang nasa harapan. Ha? Naiinis na namewang siya. Dinadala ko ang anak mo. Hindi naman pwede na basta-basta mo na lang kaming hahayaan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Saan ka na naman ba pupunta, Avaluna? Ang aga-aga tapos aalis ka na naman. Hindi ka man lang ba manatili dito sa bahay? Magbasa na lang sana ng libro? Hindi ka na talaga mapirmi sa bahay. Walang araw na hindi ka umaalis. Kabababa lamang ni Avaluna sa hagdan nang salubungin siya ng mahabang litanya ng kanyang ina. Sinadya niyang gumising ng maaga. Iniisip na makaiwas siya sa pagbubunganga ng kanyang mommy. Ngunit tila ba nagising din ito ng maaga ngayon. Napabuntong hininga na lang siya. Alam niyang walang taka sa sermon ng umagang yon. Chill, Mom. Magpapa-pap smear lang po ako. Inip niyang sagot at lihim na napairap. Bakit sobrang aga ng schedule mo? Tanong ulit ng kanyang ina na para bang nagdududa pa sa tunay niyang lakad. May lakad pa ako with my friends mamaya. Sagot niya. I really need to go na, Mom. Late na ako sa appointment ko. Hindi niya na pinakinggan ang pangaral ng kanyang ina at tumuloy na siya palabas ng kanilang mansyon. Sumakay siya sa Mercedes-Benz na regalo sa kanya ng kanyang ama noong kaarawan niya. Isa iyon sa pinakabagong model ng Mercedes-Benz. Pero kahit gaano pa ang ka-latest ang sasakyang iyon, hindi pa rin siya masaya. Ang talagang gusto ni Avaluna ay isang mamahaling sports car. Ang sabi nga ng ama niya, bibilhin din ito ang gusto niyang sports car, ngunit hindi pa nito alam kung kailan. Kasi ang gusto ng magulang niya ay maging good girl muna siya. Saan po tayo ngayon, Ma'am? Tanong sa kanya ni Manong Lito, ang driver niya. Sa clinic po, nilingon siya ng driver. Doon pa rin po ba sa lagi nating pinupuntahan? Yes, Manong. Saka na tayo pupunta sa derma after ng appointment ko ron. Tumango naman ang driver. Sige po, Ma'am. Habang nasa biyahe, nag-scroll naman si Avaluna ng Instagram niya nang may makita siyang bagong bag. Agad-agad niya itong in-order. Ganito ang buhay na meron si Avaluna Bermudez. Buhay na pinapangarap ng lahat. Lumaki siya sa mayaman. Pinanganak siyang may gintong kutsara sa bibig. Lahat ng gustuhin niya ay agad niyang nakakamtan dahil sa kayamanan ng kanilang pamilya. Nakokontrol niya ang mga tao sa paligid niya gamit ang kanyang pera. Lahat sila ay napapasunod niya sa mga kagustuhan niya. Para kay Avaluna, walang hamon ang pagkamit ng mga bagay na gusto niya dahil sa malawak na koneksyon ng kanyang pamilya. Kung nanaisin man niyang makipag-date sa isang sikat na artista, hindi rin yun magiging mahirap sa kanya dahil magagamit niyang impluwensya ng kanilang pamilya. Kaya't nadala siyang kainggitan ng mga tao sa kanyang paligid. Maging ang mga kaibigan niya ay nakadarama ng panibugo dahil sa karangyaan ng kanyang buhay. Good morning, Miss Bermudez. Salubong na pagbati sa kanya na isang nurse pagpasok niya sa loob ng klinik. Good morning, nariyan ba si Doc Jewel? Opo, ma'am, nasa loob po siya. Sinamahan siya ng nurse papunta sa opisina ng OBGYN na siya ring doktor niya. Noon pa man ay maingat na si Avaluna sa kanyang kalusugan. Lagi niyang iniingatan ang sarili. Ayaw niyang matulad sa kanyang lola. Nahuli na nang nalaman na may cancer dahil sa sobrang pagtatrabaho. Ang cancer na iyon ang naging dahilan ng maagang pagpanaw ng kanyang lola. Ayaw ni Avaluna na mawala ng maaga sa mundo dahil nag-e-enjoy pa siya sa kanyang marangyang pamumuhay. Gustong-gusto pa niyang gumastos at mag-shopping. Kapag nasa langit na siya,
Hindi niya na magagawa ang mga ito kaya kailangan niyang alagaan ng mabuti ang kanyang kalusugan upang magpatuloy ang kanyang pagiging gastador. Magandang umaga, Miss Bermudez. Handa ka na ba para sa check-up? Noong ni Doc Jewel habang tinitingnan ang files niya. Yes, Doc. Bahagya namang tumaas ang kilay ni Avaluna na mapansin niyang parang natutulala ang doktor. Sa maganda nitong mukha ay bakas ang lungkot. At kahit ang mga mata nito ay puno rin ng hindi maipaliwanag na emosyon. Sa pagkakaalam ni Avaluna na nakipaghiwalay si Doc Jewel sa asawa nito noong nakaraang linggo lamang. Marahil iyon ang dahilan kung bakit mukhang wala ito sa mood ngayon. Ayos ka lang ba, Doc? Tanong ni Avaluna. Hindi naman mapigilan ng curiosity habang naupo sa silya sa tapat ng doktor na nananatiling down na down ang itsura. I heard you recently went through an annulment with your husband. I hope you're doing okay? Yes, maayos naman ako, Miss Bermudez. It's a personal matter that shouldn't be discussed during work hours. Tsaka ngumiti sa kanya ang doktor ng pilit. And I know you're in a hurry, Miss Bermudez. Simulan na ba natin ang check-up? Tumango naman si Avaluna. Sure. Sagot niya, sabay tayo. Lumapit si Avaluna sa examination table at humiga ayon sa utos. Inihahanda na ng doktor ang kinakailangang kagamitan at sinusuri na ang kanyang mga vital signs. Lahat ay normal naman hanggang sa may kumatok sa pinto. At isang nurse ang nag-abot sa doktor ng maliit na vial. Bumulong din ang nurse sa doktor tungkol sa isang agarang kaso. Base sa mga isinagawa kong check-up, wala naman ako nakikitang hindi maganda sa mga vitals mo. Miss Bermudez, you're healthy at malayo sa sakit na kinakatakutan mo. Bibigyan kita ng mabilisang injection para sa iyong vitamins. Wika ni Doc Jewel. Nakahinga siya ng maluwag ng dahil doon. Ibig sabihin ay wala siyang anumang sakit at makakapaggastos pa siya ng milyon-milyon. Tumango naman si Avaluna at hinayaan ng doktor na gawin ang kinakailangan. Dahil sa pagmamadali ng doktor, hindi na nito na double check ang vial. Mabilis na binigyan siya ng injection. Malaking tiwala ni Avaluna sa doktor kaya hindi na siya nagtanong pa. Kung may hindi ka magandang nararamdaman, bumalik ka lang sa akin. O di naman kaya magpa-check up ka sa general doctors. Nakangiting sabi naman sa kanya ni Doc Jewel matapos ang pag-inject nito ng vitamins sa kanya. Thank you, Doc. Nakangiti rin na sabi niya bago nagpaalam sa doktor. Matapos ang appointment niyang yon ay diretso na siya sa derma para maalagaan ang kutis niya. Kung may isang bagay pa siyang pinakaiingatan maliban sa kalusugan niya, yun marahil ay ang kutis niya. Gusto niyang mapanatili na malaporselana ang kanyang balat at ang mukha niyang animoy walang kapintasan kaya palagi siyang nagpupunta sa dermatologist at nagpapagluta shots rin siya. Wala naman kasi siyang ibang trabaho, kundi ang magpaganda lamang. Unlike others, hindi niya kailangang gumising ng maaga para lang magpaalila sa pera. Siya ang umaalila sa mga tao dahil siya ang may pera. Avaluna, ano bang balak mo? Hindi ba't sabi ng parents mo ay kailangan mo raw na magpakasal sa anak ng business partner ng dad mong tagapagmana ng malaking hotel? Yeah, sagot niya na may sumimsim sa order niyang matcha. Matapos niya magpa-derma ay tumawag sa kanyang mga kaibigan niya para makipagkita kaya nandito sila ngayon sa isang coffee shop. And as usual, ang buhay niya na naman ang topic nila ngayon. Nasanay na rin siya sa ganon. Paano kapag sariling buhay nila ang kanilang pag-uusapan wala namang mainteresadong makinig sa kanila? So may plano ka na magpakasal sa kanya? Tanong pa ni Avery. Golden ang buhok nito dahil sa kaka-bleach at may hawak itong latest na iPhone model. Yes, magpapakasal ako sa kanya. I mean, wala naman sigurong problem doon, right? I'm single. And he's a rich man naman. He can give me the life that I deserve. Sagot ni Avaluna, sabay ngiti sa mga kaibigan niya na nagkatinginan. Magpapakasal ka sa kanya dahil lang sa mayaman siya? Yes. Iyon lang naman ang kailangan ko. Mayaman na asawa para sa lifestyle kong to. Ayoko sa mga mahihirap Sagot niya. Kahit hindi mo siya mahal, pakakasalan mo pa rin siya? Tanong naman ni Julia. Oo, aanin ko naman ang pagmamahal na yan kung mamamatay lang din ako sa gutom at
hindi ko mabibili ang mga luho ko sa buhay. Matapos nila roon sa coffee shop ay nag-shopping na rin sila. Sinulit na ni Avaluna ang oras habang nasa labas siya dahil sigurado siya na pagagalitan na naman siya ng mommy niya pag uwi niya at hindi na naman siya hahayaan na lumabas ng kanilang mansyon. For sure, isang linggo na naman siyang grounded at ang magagawa niya lang ay mag-online shopping. Ano bang nangyayari sa'yo, Avaluna? Bakit kanina ka pa naduduwal? Ilang araw ka nang lagi na lang ganyan, may sakit ka ba? Nag-aalala na tanong ng kanyang ina pagkatapos siyang maduwal sa kanilang lababo. I don't know, Mom. Hindi ko lang talaga gusto yung amoy ng niluluto ni Manang. Sagot niya bago bumalik sa upuan niya. Hindi mo gusto? Hindi ba't ang fried rice ang niluluto ni Manang, Alicia? Yan ang gustong gusto mo. Yes, noon po. Pero ngayon ayoko na ng lasa. Paliwanag niya na mas ikinakunot naman ang noon ng magulang niya nakikinig sa kanya. And why not? Ba't naman biglang nagbago ang panlasa mo? May hindi ba magandang nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong naman ng kanyang ama. Wala naman po, Dad. Ayoko lang ng lasa at amoy ng bawang na ginamit ni Manang sa fried rice na yan. After tasting it, parang hindi ko na ulit kayang kainin pa yan. I don't like it. Nasusuka ako sa lasa at sa amoy. Masama pang tingin ni Avaluna sa sinangag na luto ni Manang Alicia na dahilan kaya nasuka siya kahit pa napakaaga pa lamang. Hindi kaya dahil yan sa walang tigil mong pag-inom, Avaluna? Laging may nahahanap si Manang Alicia na bote ng alak sa kwarto mo. Nako, ang mabuti pa magpa-check up ka ulit, baka may sakit ka na sa atay dahil sa kakaalak mo. Hindi na siya kumibo. Pero iniisip niya rin kung ano ang sinabi ng mommy niya. Paano kung may sakit nga siya talaga dahil sa kakainom niya? Mahilig kasi talaga si Avaluna sa wine at alak. Ang pagiging mahilig niya sa mga ganon ay namana niya sa lolo niyang may mga wine collections. Kaya bago pa man siya mag-overthink ng malala, matapos nila mag-agahan ay naisip niyang magpa-check up. Mahigit 1 linggo rin kasi nitong nararamdaman niya na lagi siyang nahihilo at nasusuka. Dok, ano po bang sakit ko? Bakit ganito po ang nararamdaman ko? Tanong ni Avaluna sa lalaking doktor matapos niyang sabihin dito ang lahat ng sintomas na nararamdaman niya. Ang sabi mo ay higit 1 linggo mo nang nararamdaman ng mga symptoms na ito, right? Tumango si Avaluna. Kailan ka huling nakipagtalik? Po? Naguguluhan niyang tanong. Hindi maintindihan ko anong kinalaman ng sex sa nararamdaman niya. Virgin pa po ako, Doc. I never had any sexual intercourse. Nagtataka na tinignan siya ng doktor. Are you sure? Naguguluhan siyang tumango. Opo, Doc. Pero base sa mga nararamdaman mong mga sintomas, you're pregnant. Gusto na Avaluna na matawa ng malakas dahil sa sinabi ng doktor. No, actually gusto niya itong pagmumurahin. Dahil paano naman siya mabubuntis kung birhen pa nga siya? Ang mabuti pa ay gamitin mo ang pregnancy test na to. Ang 3 nang gamitin mo para mas makasigurado tayo sa resulta. Nainis man ay kinuha niya ang pregnancy test at pumasok sa banyo na sinabi ng doktor. Tulad nga ng utos ng doktor, ang 3 pregnancy test ang ginamit niya at halos napako si Avaluna sa kanyang kinatatayuan at namilog ang mga mata niya habang nakatingin sa 2 guhit sa 3 piti na hawak niya. Anong ibig sabihin nito? Hindi makapaniwalang tanong ni Avaluna. Bakit ganitong resulta? Mabilis ang tibok ng puso niya at malakas din ang kabog ng dibdib niya. Lumabas siya ng banyo at lumapit sa doktor na hinihintay naman siya. Sa itsura pa lamang niya ay tila alam agad ng doktor kung anong resulta. Nang ibigay niya rito ang PT na pailing ang doktor. Yes, you really are pregnant, Miss Bermudez. Pero paano naman nangyari yun, Doc? Katulad po ng sabi ko, virgin pa po ako, wala pa po akong nakakatalik. Hindi ko po alam kung anong dahilan at biglang nag-positive yan. Ang sabi sa kanya ng doktor ay maghintay pa siya ng ilang oras dahil may isasagawa pa itong ibang tests to make sure na hindi nga mali ang resulta sa pregnancy test na ginamit niya
At habang naghihintay siya doon ay mas lalo siyang kinakabahan. Hindi niya alam kung anong nangyari. Hindi niya alam kung paano ba siyang nabuntis, gayong alam niya sa sarili niya na virgin pa siya. May mga naging boyfriends naman siya noon pero hindi siya pumayag na may mangyari sa kanila kaya wala pa talaga siyang nakakatalik. Wala siyang nakikitang dahilan para mabuntis siya. Pwede kaya na mabuntis ang isang tao dahil lang sa kakapanood ng mga K-drama? Hindi niya na alam. Gulong-gulo na siya. Ilang sandali pa ay bumalik na ang doktor dala ang resulta ng tests na ginawa sa kanya. Mas lalo lang kinabahan si Avaluna at hinihiling na sana mali lang talaga ang resulta ng pregnancy test. Ms. Bermudez, based on the tests we've conducted, we've ruled out any condition that could cause a false positive, such as a certain ovarian cysts or recent medications. And since you've tested negative for all those factors, it confirms that you're indeed pregnant. Mas lalong bumagsak ang balikat niya dahil sa sinabi ng doktor. Hindi talaga siya makapaniwala na buntis siya. Pero, paano po nangyari ito, Doc? Naluluha na siya. Actually, ngayon lang kami nakatagpo ng case ng katulad mo. You're a virgin and suddenly you got pregnant. We have confirmed that you are indeed still a virgin, which is why it's nearly impossible for you to get pregnant without having a sexual intercourse. Unless semen is introduced in some other way, such as through an injection. Tinignan ulit ng doktor ang records niya at napailing. May mga check-ups ka ba na sinagawa mo bago mo naramdaman ang mga sintomas na nararamdaman mo ngayon? Tumango si Avaluna. Opo, a month ago nagpa-pap smear po ako to make sure na wala akong ibang sakit. Maaari po ba na iyon ang dahilan? I suggest na kausapin mo ang OB-GYN mo dahil sa tingin ko ay may pagkakamali siyang nagawa. At katulad nga ng sinabi ng doktor, diretso siya sa clinic ni Doc Jewel para malinawan siya sa kung ano nga bang nangyari. Habang nasa biyahe ay halos wala na siya sa kanyang sarili at nakatulala lang siya. Napansin naman yun ni Manong dito, subalit hindi na rin nagtanong. Ang sabi ng doktor na nag-check up sa akin ay buntis daw po ako, Doc. Maari bang may kinalaman daw po ito sa pagpapacheck up ko sa inyo last month dahil doon lang naman po nagsimula ang lahat? Naluluha si Avaluna habang tinitingnan ng doktor. Kailangan ko pong malaman kung anong totoo. You know my parents and they're going to hate me kapag nalaman nila na buntis ako. Kung may pagkakamali man po kayo, I am giving you a chance na maitama ang nagawa ninyo. Napansin ng doktor na may mali nga, kaya't agad nitong tiningnan ang mga records niya at nandamig na makita ang isang note tungkol sa isang fertility procedure na nakaschedule para sa ibang pasyente noong araw na iyon. Ms. Bermudez, kailangan natin agad mag-run ng tests. Naalarma na sabi ng doktor. Tumango naman si Avaluna. Bilang papayag at matapos ang ilang test, bumalik ang doktor na may mabigat na ekspresyon. Nagbuntong hininga naman ng doktor at kakikitaan ng mabigat na ekspresyon ng mukha. Hindi agad ito nakapagsalita at para bang hinahanap pa ang tamang salita na sasabihin sa kanya. Ano pong resulta, Doc? Bakit po ako nabuntis? May pagkakamali po ba sa resulta ng niron na test sa akin ng doktor kanina? Malungkot na nagbuntong hininga ang doktor. Ms. Bermudez, lumalabas na noong huling bisita mo, nagkaroon ng pagkakamali. Hindi sinasadya na ikaw ang naturukan ng sperm na para sa isang fertility treatment. Napaawang naman ang bibig niya dahil sa sinabi nito. Ano? Halos pabulong na sabi niya. Pero paano nangyari yun? Kung ganon, ay tunay pong buntis ako dahil sa pagkakamali ninyo? Tumango naman ang doktor. Kitang-kita sa mga mata ng babaeng doktor ang labis sa pagsisisi habang si Avaluna naman ay animoy nawasak ang mundo. Parang nauupos na kandila na napabalik sa upuan si Avaluna. Pasensya na, Ms. Bermudez. Isang malaking pagkakamali ito. Nananatili siyang walang kibo at nakaupo lang siya sa sulok. Ngayon ay nasa estado siya ng labis na pagkabigla. Hindi niya alam kung paanong tatanggapin ang nangyari.
Ganon pa man, sinisigurado ni Avaluna na hindi niya palalampasin ang nangyari. Kahit na napalapit na sa kanya si Doc Jewel at kaibigan na rin ang turing niya dito, hindi siya papayag na hindi nito panagutan ang pagkakamali nito. Sa lalong madaling panahon ay magsasampa siya ng kaso. Anong ibig mong sabihin, Avaluna? Paanong nabuntis ka dahil lang sa isang pagkakamali? Ang pahisteryang sigaw ng kanyang ina matapos niyang ipaalam sa kanila na nagdadalang tao siya. I'm sorry, Mom, Dad. Umiiyak na sabi niya. Hindi ako makapaniwala na magagawa mo to, Avaluna. Malaking tiwala namin sa'yo ng iyong ama. Tapos bigla mo lang wawasakin? Nagpabuntis ka pa talaga? Umiling siya, patuloy sa pagpatakang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko rin po alam kung paano sasabihin. Hindi ko naman to ginusto. Nilingon ni Avaluna ang kanyang ama na nag-hysteria ang paraan. Huwag mo kaming pagsisinungaling ng mami mo, Avaluna. Alam namin na hindi basta-basta pagkakamaling nangyari sa'yo. Sinong ama nang dinadala mo? Anong klaseng tao siya? At kailan mo tinatago sa amin ng mama ang relasyon mo sa kanya? Wala po kaming relasyon ng ama nitong dinadala ko. Isa lamang po siyang nag-donate ng sperm sa clinic. Nagkaroon po ng malaking pagkakamali yung doktor at sa akin po niya na-inject yung sperm na para sanay dun sa isang lesbian couple. Bigla namang napatigil ang kanyang magulang. Shocked ang nakikita sa kanilang mga mata. Hindi nila alam kung anong sasabihin o gagawin. Ipapatawag natin ang doktor na may gawa ng lahat na to. Kailangan nilang magpaliwanag. At hahanapin natin ang taong may-ari ng sperm na yan. Hindi pwedeng walang managot dito. Tumango naman si Avaluna. Wala nang magawa kundi sumang-ayon na lang sa mga plano. Alam niyang tama ang kanyang mga magulang. Katulad nga ng sabi ni Mr. Bermudez, ipinatawag muna nila si Doc Jewel at inalam ang impormasyon tungkol sa may-ari ng sperm na aksidenteng naiturok sa kanya. Jazairo Eleazar Vallejo. Binasa ng kanyang ama ang buong pangalan ng taong may-ari ng sperm. Truck driver. Ano? Truck driver lamang nakabuntis sa anak ko? Pahisteryang bulyaw pa ng kanyang ina. Opo. Nauutal na sagot naman ni Doc Jewel. Pero mabait po siyang tao. Marami na po siyang mga natulungan na mag-asawa na hindi makaroon ng anak. Ang ibig mong sabihin ay marami na siyang mga anak dahil ipinamimigay niya kung kani-kanino lang ang semilya niya. Mas lalo pang nagalit ang kanyang ina. Nagdesisyon nga ang mga magulang niya na personal na lang nilang kausapin ang may-ari ng sperm na siyang ama ng dinadala niya. Sinabi ni Doc Jewel kung ano ang address ni Jazairo Eleazar Vallejo. Yan lamang ang bahay niya. Naiiling na sabi ng kanyang ama habang nakatingin sa bahay na nasa kanilang harapan. Paano isang tao na nakatira sa bahay na yan na animoy bahay ng isang daga ang siyang nakabuntis sa anak natin? This is unbelievable. Unacceptable. Dad, hindi niya ako nabuntis. Isang pagkakamali lang pong nangyari. Dahilan pa ni Avaluna na hindi rin matanggap na ang ama ng dinadala niya ay nakatira lamang sa parabang bahay na malapit ang mademolish. Ang atensyon nila ay parehong napabaling sa isang malaking truck na pumarada sa gilid ng kalsada. Nananatili ang tingin ni Avaluna sa isang lalaki na bumaba mula sa truck. Gamit ang isang kulay puting towel na nakasabit sa balikat nito, ay pinunasan nito ng pawis sa noo sabay sara sa pinto ng truck. Ginulo rin ng kamay ang itim na buhok bago tumingin sa direksyon nila at bahagyang nagtaka. Ang mga magulang niya ay napatitig din sa lalaki. Para bang sandaling nawala ang mga galit nila at na-starstruck din ng ilang segundo sa lalaki. Kay Jazairo Eleazar Vallejo. Habang naglalakad palapit sa kanila ang lalaki, hindi maiwasan na mapansin niyang itsura ng lalaki. Gwapo ito. Kung tutuusin nga, para itong isang modelo. Matangkad at maganda ang katawan. Medyo marumi lamang ang suot nitong damit pero nakakahanga pa rin ang dating. Magandang araw po sa inyo. Magalang na bati ng lalaki nang nasa harapan na nila ito. Maaari ko po bang malaman kung sino kayo at kung ano pong ginagawa ninyo sa tapat ng bahay ko? Ikaw ba si Jazairo Eleazar Vallejo? Ang kanyang ama nagtanong.
Opo sir, ako nga po iyan. Bakit po? May kailangan po ba kayo sa akin? Nananatili na magalang ang tono ng boses ng lalaki. Kahit pakitang-kita sa itsura ng mga magulang niya ang panghuhusga. Yung truck na yon, pag-aari mo ba yon? Makikita ang labis na pagtataka sa mukha ng binata. Gayunpaman ay sumagot pa rin ito. Ay hindi po sir, driver lang po ako nun. Oh, you are poor as a rat. Nanuluya ang tono ng boses ng kanyang ina. Pinasadahan na din ito ng tingin ng lalaki mula ulo hanggang paa. I can't believe this. Ang isang kagaya mo ang ama na magiging apo ko. Po? Magkasalubong ang kilay ng lalaki at puno rin ng pagtataka na bumaling kay Avaluna na nananatiling tahimik. Ano pong ibig niyong sabihin, ma'am, sir? Our daughter is pregnant. At ikaw ang ama ng tinadala niya. Sagot ng kanyang ama. Tumingin ulit ang lalaki kay Avaluna. Hindi ko po kayo maintindihan, ma'am, sir. Paano ko naman po mabubuntis ang anak niyo kung ngayon ko lamang po siya nakita? Ang mabuti pa ay mag-usap tayo sa loob ng tahanan mo. Ayoko na may ibang tao makakarinig sa kung ano man ang mga sasabihin namin at mapahiya pang anak ko. Bagaman kitang-kita pa rin sa mukha ni Eleazar na labis itong nagugulahan sa lahat ng mga nangyayari, nananatili pa rin na mabait at magalang ang tono ng boses nito. Pumasok sila sa loob ng bahay nito at hindi maiwasan na mapansin ni Avaluna ang paligid. Maliit lang ang bahay ng lalaki. Pasok po kayo, sabi ni Eleazar pagbukas nito ng pinto. Naunang pumasok ang magulang niya at nag-alangan pa si Avaluna na sumunod. Maliit lang ang bahay ni Jazairo Eleazar Vallejo. Sapat lang ang space para sa isang tao. Pwede rin siguro sa dalawa. Pero para kay Avaluna, mas malaki pa ata ang banyo sa kwarto niya kaysa sa bahay ng lalaki. Malayong malayo ang bahay nito sa bahay na kinalakihan ni Avaluna na malawak na mansyon. Malayong malayo rin sa bahay na pangarap niyang maging pag-aari ng magiging asawa niya at magiging ama ng mga anak niya. Konti lang ang mga gamit sa bahay ni Eleazar at lahat ng yon ay puro luma. Marumi rin ang bahay nito na para bang ilang araw nang hindi nakakapaglinis. Sa isip ni Avaluna, paano nagawa ni Eleazar na tumira sa ganitong kasikip at pangit na bahay? Mas maganda pa nga siguro ang bahay ng aso niya kaysa sa bahay nito. At least yung aso niya naka-aircon. Samantalang ang bahay ni Eleazar, akala mo'y malapit ng maging oven. Agad naman na nagligpit si Eleazar ng mga kalat na gamit sa maliit na sala nito. Pasensya na po kayo, ma'am, sir. Magulo pong bahay ko. Hindi po kasi ako nakakapaglinis. Kakauwi ko lang po kasi galing sa trabaho. Nag-deliver po kasi kami sa Pangasinan. Hindi ko rin po inaasahan na darating kayo. Paghingi ng dispensa ni Eleazar. Maupo muna kayo. Tahimik namang sinalya pa ni Avaluna ang mga magulang niya na tahimik ding nakamasid. Ang kanilang mga mukha ay halatang punong-puno ng panghuhusga habang tinitingnan ang paligid. Hindi namin lubos maisip na dito ka lang nakatira at maaaring dito rin tumira habang buhay ang aming anak. Napailing ang daddy niya bago naupo sa mahabang sofa. Sigurado ka bang safe upuan ng sofa dito sa bahay mo, iho? Wala ba yung mga bakterya? Tila nandidiri pa na tanong ng mommy niya. Makikita naman sa mukha ni Eleazar ang labis na pagkapahiya. Ganon pa man, mabait pa rin itong ngumiti. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Ligtas naman pong maupuri yan. Si Avaluna naman ay gustong pagsabihan ng kanyang ina, ngunit mas pinili niya na lang na itikom ang kanyang bibig para hindi na siya madamay sa galit. Naupo na lang din siya sa silya na gawa sa kahoy. Si Eleazar naman ay nananatiling nakatayo sa may likod ng sofa. Tila nag-iisip din kung ano bang dapat na gawin at kung anong mga mangyayari ngayon. Gusto niyo po ba ng juice? Maya-maya pa ay nag-alok si Eleazar. Sumagot naman ang kanyang ama. Hindi na kailangan, busog pa naman kami. Maupo ka na lang din at kailangan nating mag-usap. Tumango si Eleazar at naupo sa pangisahang sofa at naramdaman ni Avaluna ang pagsulyap nito sa kanya. Sa seryosong boses ay nagtanong ang kanyang ina. May ideya ka na ba kung anong nangyayari ngayon, Mr. Vallejo? Umiling si Eleazar, nagugulahan pa rin. Wala po, ma'am. Hindi ko po alam kung anong mga nangyayari ngayon. Ang sperm mo ay aksidenteng na-inject ng doktor dito sa anak namin.
At ngayon ay dinadala niya ang anak mo. Buntis siya at bilang ikaw ang may-ari ng sperm, ikaw din ang ama ng pinagbubuntis niya. Diretsong paliwanag ng kanyang ama. Pero paano po nangyari yun? Hindi naman makapaniwalang bulala sa Eleazar. Hindi namin alam kung anong klaseng doktor ang pinagdonatan mo ng sperm. Hindi nga namin alam kung anong pumasok sa utak niya para makagawa siya ng napakalaking pagkakamali. Ganun pa man ipapakulong na namin siya at mawawalan na rin ang lisensya niya. Pero hindi na maaalis yung pagkakakulong ng sperm mo sa anak namin. Lalo na ngayon na buo na ang bata sa sinapupunan niya. Napayuko si Eleazar. Pasensya na po. Hindi ko rin po alam na ganito ang mangyayari. Ang gusto ko lang naman po noon ay makatulong sa mga nagnanais na magkaanak. Hindi ko po naisip na gumawa ng malaking kaguluhan. This is very unacceptable, Mr. Jazairo Eleazar Vallejo. Napakalaking kahihiyan din ito para sa pamilya namin. Ngayon pa lang na-i-imagine ko na kung anong sasabihin sa amin ng mga tao sa oras na malaman nila na nang-iisa naming anak ay nabuntis lamang ng isang hamak na truck driver. Disappointed na wika ng kanyang ina. Tiningnan ni Avaluna ang kanyang mommy. Kitang-kita pa rin ang galit sa mga mata nito. At alam niyang wala na namang maganda ang lalabas mula sa bibig nito. Masyado itong mapangmaliit at iyon ang tanging kapintasan nila. Ang tingin kasi ng mga magulang niya sa mga mahihirap ay parang mga alipin lamang. Na kahit kailan ay hindi maaaring magkaroon ng mahalagang papel sa buhay ng mga mayayaman. Ang ganitong pananaw naman ay namana rin ni Avaluna sa kanyang ina. Isang bagay na hindi niya agad napansin pero matagal nang nakaukit sa kanyang isipan. Hindi ko po alam kung ano po ang gusto niyong mangyari, ma'am, sir. Hindi ko rin po ginusto ang lahat ng ito pero kung gusto niyo po na panagutan ko sila, nakahanda po akong gawin yun. Seryosong wika ni Eleazar na ikinabigla naman ni Avaluna. Hindi niya inaasahan na iyon ang magiging desisyon ni Eleazar. Mataas ang boses at alatang hindi natutuwa na nagsalita ang kanyang ina. Pananagutan mo sila kahit ang buhay mo ay mas mahirap pa sa daga? Ano na lang ipapakain mo sa magiging apo namin? Baka naman kanin at asin lang. Hindi ka ba nahihiya? Ang kapal ng mukha mo para magdesisyon ka ng ganyan. Wala po akong intensyon na magdulot ng gulo, ma'am. Hindi ko rin po ginusto. Ang sinabi ko ay suhestyon ko lamang sa kung ano ang dapat na gawin. Lalo na't may bata pong involved. Nananatiling kalmado ang boses nito. Nakahanda po ako magpakaama sa pinagbubuntis ng anak ninyo. Kung iyon man po ang gusto niyong gawin ko. Bagaman hindi niyo ako kasing yaman, kayang-kaya ko po silang panindigan. Mahirap ka lang. Wala ka sa kung ano man ang meron kami ngayon. Ang kinikita mo sa isang buwan ay barya lang para sa amin. Kung pananagutan mo ang anak namin at kung ikaw man ang magiging asawa niya, labis siyang maghihirap sa piling mo. At yun ang ayaw na ayaw namin na mangyari. Wala kang karapatan na maging parte ng buhay ng anak ko. Lalong-lalo na magiging apo namin. Pagalit na sabi ng kanyang ama. Kaya lamang kami nandito ay para ipaalam sa iyo ang lahat ng to. Bilang katiting na respeto na rin sa iyo. Sa totoo lang, mula pa noong una ay ayaw na ni Avaluna na pumunta sa bahay ni Eleazar. Ang gusto niya sana ay ilihim na lang ang kanyang pagbubuntis dahil alam niya na wala namang kasalanan dito sa Eleazar. At tulad niya ng sinabi nito, hindi niya ginusto na makigulo. Palit ang kanyang mga magulang ang nagpumilit na puntahan si Eleazar dahil gusto raw nila siyang makausap. Naiintindihan ko. Kalmado pa rin sagot ni Eleazar sa mga magulang ni Avaluna. Kung ayaw niyo po na panagutan ko sila, maaari ko po bang malaman kung anong pasyon niyo at kung anong gagawin niyo sa magiging anak namin? Ipapalaglag namin ang bata. Iyon ang mas mainam na gawin. Walang pag-aalinlangan na sumagot ang mami niya. Mom, wala po sa usapan natin na gagawin yan. Nabiglang sabi ni Avaluna. Iyan ang mas mainam na gawin sa sitwasyon na to, Avaluna. Ikakasal ka na sa susunod na buwan at nakakahiya kung ikakasal ka kay Mr. Echegaray na nagdadalang tao na ng anak ng ibang lalaki. Pagalit na sininghalan siya ng kanyang ina. Buo na ang desisyon namin ng daddy mo. Hindi kami papayag na mabuhay sa mundong ito ang anak ng isang dukha
at magdudulot ng kahihiyan sa ating pamilya. Mom! Hindi siya nito hinayaan na tapusin kung ano man ang sasabihin niya. Huwag ka nang magreklamo, Avaluna. Para lang din naman ito sa ikabubuti mo. Kung bubuhayin mo ang bata na yan dito sa mundo, at kung hahayaan mo ang dukang lalaking to na panagutan ka, mahihirapan ka sa magiging buhay mo. Hindi ka pa naman sanay sa buhay ng isang mahirap. Sanay at lumaki ka sa yaman. At si Mr. Shagaray, siya lang makakapagbigay sa iyo ng maayos na buhay. Habang nagsasalita ang ina ni Avaluna, pinagsiklop ni Eleazar ang mga kamay at pinatong sa kanyang tuhod. Napayuko siya at malalim na nag-isip. Gusto sana ni Eleazar na tutulan ang nais ng mga magulang ni Avaluna, ngunit hindi niya magawa. Seryoso siya sa sinabi niya kanina. Nakahanda siyang panagutan ang nangyari, kahit na wala naman siyang kasalanan. Pero naiintindihan din niya kung anong gustong mangyari ng mga magulang ni Avaluna. Gusto nila ng maayos na buhay para sa kanilang anak. Tama sila na hindi niya maibibigay yon dahil mahirap lamang siya. Sa totoo lang, Mr. Vallejo, hindi na sana namin ito ipapaalam sa iyo. Ngunit bilang paggalang sa iyo ay narito kami para ipaalam sa iyo ang aming desisyon. Lalo na't ikaw ang ama ng batang dinadala ng anak namin. Pero sasabihin namin sa iyo na wala kang magagawa para mabago ang alinman sa desisyon namin ngayon. Pagpapatuloy naman ng ama ni Avaluna. Tiningnan ni Avaluna si Eleazar at napansin niyang nakangitingin pa rin nito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng emosyon, habang siya naman ay pilit na binabasa kung ano ang tumatakbo sa isipan nito. Sinubukan niyang alamin kung ano ang iniisip nito sa mga oras na yon. Ibinaling ni Eleazar ang tingin sa magulang ni Avaluna at nagbuntong hininga ng malalim. Kung iyon po ang desisyon ninyo, iyon po ang masusunod, ma'am. Sir, seryosong sabi pa ni Eleazar. Naiintindihan ko po kayo at alam ko po kung ano ang pinanggagalingan ng desisyon ninyo. Ikakasal ng anak ninyo at ayaw ko rin po na makagulo sa pag-iibigan nila. Tama rin po kayo na hindi ko maibibigay sa anak ninyo ang magandang buhay dahil mahirap lang po ako. Ayoko rin naman po na maranasan nila ang labis sa paghihirap sa piling ko kung maaari naman yung maranasan ng kaginawaan sa piling na taong pakakasalan niya. Maraming salamat po at nag-abala pa kayong pumunta sa bahay ko para ipaalam sa akin na magiging ama na ako. Sa loob ng ilang minuto, naranasan ko rin na maging isang ama. Sapat na po yan para sa akin. Tumayo si Eleazar at ngumiti na para bang baliwala lang sa kanya ang desisyon ng magulang ni Avaluna. Samantalang si Avaluna naman ay tahimik at hindi makapaniwala. Kung ang magulang niya ay pabor sa desisyon ni Eleazar na pumayag na ipalaglag ang dinadala niya, siya ay hindi. Ayaw niyang idamay ang walang kamuwang-muwang sa lahat ng ito. May buhay ang nasa loob ng kanyang sinapupunan. Hindi iyon basta-bastang laruan na pwede na lang nilang bastang itapon dahil hindi nila nagustuhan. Tumingin ulit sa kanya si Eleazar. Akala niya baliwala lamang kay Eleazar ang desisyon ng magulang niya. Ngunit nagkakamali siya dahil nakita niya ang emosyon sa mga mata nito. Napansin niya ang kakaibang kislap doon. Naroon ng lungkot at galit. Si Eleazar ang naunang umiwas ng tingin. Samantalang ang mga magulang niya naman ay nagdesisyon ng umalis. Han, sigurado na ba tayo na yun ang dapat gawin sa dinadala ng anak natin? Tanong naman ni Mr. Bermudez sa asawa habang nasa loob sila ng kanilang silid. Matapos sila makapag-usap, ang may-ari ng sperm niyang dahilan kung bakit nabuntis ang walang oras ang anak nila, malalim nilang pinag-isipan kung ano nga bang dapat nilang gawin. Oo, sagot ni Mrs. Bermudez saka naupo na lang sa kama. Iyon ang dapat natin gawin. Lalo pat ikakasal ng anak natin. Alam mo naman na magdudulot to ng labis sa kahihiyan sa pamilya natin. At bukod dito, pumayag naman yung Eleazar na gagawin natin to. Bagaman halatang mag-aalangan siya noong una, ang mahalaga ay pumayag pa rin siya. Pero, hindi naman natuloy ni Mr. Bermudez ang sasabihin dahil mali nagsalita ang asawa. Han, come on. Huwag mo sasabihin pagtatalunan na naman natin to. Ang para sa ikabubuti ng anak natin ang gusto ko. At pareho natin alam na hindi niya mararanasan ng maayos na buhay sa piling ng lalaking yun, na isa lamang truck driver.
Baka nga hindi niya pa mapakain ang anak natin ng 3 beses sa isang araw kung sakali man na silang dalawang magkasama. Isa pa sigurado naman tayo na wala talagang relasyon ng dalawa. At lahat ng to ay isang pagkakamali lamang. Malaking pagkakamali lamang. Nagbuntong hininga si Mr. Bermudez at tumango bilang pagsang-ayon sa desisyon ng asawa. Samantala, kanina pang hindi mapakali si Avaluna sa loob ng kanyang kwarto. Kanina pa siya nag-iisip kung ano ang dapat gawin. Hindi siya sang-ayon sa gusto ng mga magulang niya. Kahit na hindi niya ginusto ang pagdadalang tao niya ngayon, ayaw niyang sapilitan itong ipalaglag. Ayaw niyang mawala ang anak niya. Ayaw niyang maging masamang ina. Oo nga, at para rin sa pagkakaroon ng maayos sa buhay ang desisyon ng mga magulang niyang ipalaglag ang dinadala niya. Alam ni Avaluna sa sarili niya na hindi talaga siya yung tipo na kayang mabuhay na mahirap. Dahil tulad ng sabi ng kanyang mga magulang, lumaki siyang sanay sa yaman. Subalit kung ang ibig sabihin ng pagpili niya sa kahirapan ay ang buhay na magiging anak niya, handa siyang maging mahirap para sa kanyang anak. Anak, kahit na pumayag ang daddy mo na ipalaglag ka, pangako sa'yo ni mommy na hindi ako papayag na mangyari yun. Bubuhayin kita dito sa mundo at ipapakita ko sa'yo kung gaanong kasayang mabuhay. Gusto ko makita mo kung gaanong kaganda at kakulay ang mundo. Gusto kong maranasan mong pumasok sa eskwela at makipaglaro sa mga kaibigan mo. Gusto kong maranasan na maging isang anak sa baby miracle na kagaya mo. Gusto kong ihatid ka sa school mo at mag-attend ng mga PTA meetings. At saka pipilitin ko ang daddy mo na panagutan tayo. Kaya huwag ka mag-alala at huwag ka rin malungkot. Hindi papayag si mommy na may mangyaring masama sa'yo. Hindi niya ginusto ang lahat ng ito. Hindi man niya hiniling na binigyan siya ng anak. Ngunit ang Diyos na ang nagpasya na maging ina siya sa isang anghel. Kaya't hindi siya papayag na mawala sa kanyang anak niya. Hindi siya makakapayag na hindi nito maranasan ang magandang buhay sa mundong ito. Unti-unti niyang tinatanggap na magiging isang ina na siya. At sa totoo lamang, masarap pala sa pakiramdam na maging isang ina. No wonder kung bakit maraming mga naghahangad na maging ina. At nang gabi ngang iyon ay nabuo na rin ang pasya ni Avaluna. Hindi siya papayag sa kung ano ang gustong mangyari ng magulang niya. At hindi niya rin itutuloy ang pagpapakasal kay Arcangelo Shigaray kung sakali man na hindi nito matanggap na nagdadalang tao siya. Ano bang sinasabi mo, Avaluna? Anong ayaw mong sumunod sa gusto namin ng daddy mo? Pagalit na tanong naman ng mommy niya nang sabihin niya sa kanila kung ano ang pasya niya na hindi niya susundin kung anong gusto nilang mangyari sa dinadala niya. Nakapagdesisyon na po ako, mommy. Gusto ko pong buhayin ang dinadala ko. Gusto ko po na maging isang ina sa kanya. Hindi po ako papayag sa gusto niyong mangyari na ipalaglag ko ang bata dahil wala naman po siyang kasalanan sa lahat ng to. Inosente ang anak ko. At bilang kanyang ina, kailangan ko siyang panagutan. Puno naman ng disappointment ang mukha ng kanyang ina, habang ang daddy niya naman ay nananatiling tahimik at hindi mawari kung anong klase ng emosyon ang nasa mukha nito. No! Alam mo, ikakasal ka na. At sigurado ako na hindi papayag si Arcangel na magpakasal sa'yo kapag nalaman niyang buntis ka at ibang lalaking ama. Bulyaw ng kanyang ina. Nasa kanya na po yun, mommy. I am going to explain to him kung ano nga bang nangyari. At kapag hindi niya matanggap ang anak ko, then I'll call off the wedding. Hindi ko naman po kaya magpakasal sa isang tao na hindi rin matatanggap ang anak ko. What? Kakausapin mo si Arcangel at sasabihin mo sa kanyang tungkol sa anak mo? Balak mo ba talaga na ilagay sa kahihiyan ng pamilya natin? Nagbuntong hininga siya ng malalim at pilit na pinakalma ang kanyang sarili. Mom, hindi ko po nilalagay sa kahihiyan ng pamilya natin. Hindi niyo po ba naisip na mas lalo lang po tayong mapapahiya kapag nalaman ng mga tao na nagpalaglag ako para makaiwas tayo sa sinasabi niyong kahihiyan? Hindi malalaman ng ibang tao na magpapalaglag ka, Avaluna. Itatago natin yan sa lahat at walang kahit sinong magdududa. Hindi na hinayaan ni Avaluna na matapos ang mommy niya ang kung anumang sasabihin nito. Binitawan niya ang hawak niyang kutsara at tinidor. Kung ganon, ay hindi po matutuloy ang kasal namin ni Arcangel.
Desisyon ko po na buhayin ang anak ko. Ayoko pong isang maging masamang ina sa kanya. Gusto ko maging isang ina sa anak ko. At kung ayaw niyo po sa desisyon ko, then wala na po akong ibang magagawa. Galit na galit ang kanyang ina sa desisyon niya, habang ang kanyang ama naman ay nananatiling tahimik. Umaasa si Avaluna na naiintindihan ng kanyang ama ang desisyon niya kaya wala itong naging comment. Arkanghel, alam kong nalalapit ng kasal nating dalawa. Panimula niya habang kaharap niyang mapapangasawa niyang si Arkanghel Echegaray. Yes, sa susunod na buwan na yun. Iyon bang dahilan kung bakit mo ako tinawagan para makapag-usap tayo tungkol sa nalalapit nating kasal? Tanong naman ng binata. Ang asol nitong mga mata ay diretsyong nakatingin sa kanya. Sa kabila ng bad boy look ni Arkanghel ay mabait naman ito. Ang tingin nga lang dito ng ibang tao ay masama ang ugali. Maybe because it's from one of the wealthiest family at ang pamilya na pinanggalingan nito ay kilala din sa hindi ka ganong ganda ang pag-uugali. Yes, tapat niyang sagot na ikinataas naman ng labi ni Arkanghel at nagpipigil ng ngiti. Why? Gusto mo bang madaliin na kaagad ang kasal natin? No, sagot ni Avaluna. Bahagya na bang natigilan si Arkanghel kapag kuwan ay mahina ulit itong natawa at saka tumango na para bang nakukuha na nito kung ano man ang gusto niyang mangyari. Kaya ako nakikiusap sa'yo na kung pwede ba tayo magkita dahil may gusto akong ipagtapat sa'yo. What is it? Anong gusto mong ipagtapat sa akin? Taas kilay na pang-uusisa ni Arkanghel. I'm pregnant, Arkanghel. Oh, that's all? Para bang baliwala lang para dito ang sinabi niyang yon. Ilang buwan na? Magdadalawang buwan na. Okay, wala namang problema sa akin yan. Aakuin ko ang bata. What? Halos malaglag naman ang panga niya dahil sa gulat. Why? I mean, hindi naman problema sa akin kung buntis ka sa anak ng ibang lalaki. Kaya ko kayong panagutan. At kaya ko rin na ituring na anak ang magiging anak mo. Mas mabuti pa nga yun dahil meron na agad ako magiging tagapagmana, right? Mas lalo pa siyang nabigla. Hindi niya inaasahan ang lahat ng yon mula kay Arkanghel. Ang buong akala niya kasi magagalit ito sa kanya dahil nabuntis siya. Hindi niya naman inaasahan na willing itong tanggapin siya at handa rin itong magpakaama sa magiging anak niya. I appreciate that, Arkanghel. Pero ayoko na ibigay sa iyong responsibilidad sa amin ng ama ng anak ko. Seryosong sabi niya. Kung ganon, balak mo bang mag-back out sa kasal natin para makasama ang ama ng anak mo? May pag-aalangan siyang tumango. Alam ni Avaluna na wala na siyang ibang pwedeng magagawa sa desisyon niyang ito. Hindi niya na maibabalik pa kung ano man ang katagang lalabas sa bibig niya. Ganon pa man ay buo na rin ang desisyon niya. I'm sorry. Ang tangi niya na lang nasabi. Tumango si Arkanghel at saka malungkot na ngumiti. Aminado ako. Nakakalungkot ang desisyon mo dahil handa ng lahat para sa nalalapit nating kasal. Pero alam ko rin hindi na mababago ang desisyon mo. Lalo na't buo na ang pasya mo. At kung yan naman ang gusto mo, then I support you. Sana maging masaya kayong pamilya. Hindi siya agad nakasagot at agad nalulungkot din. Sa totoo lang ay naaawa din siya para kay Arkanghel dahil napaasa niya ito na matutuloy ang kasal nila. Ang mga magulang nito ay umasa rin. Kaya nga mabilis na naganda ang lahat para sana sa magiging kasal nilang dalawa. Don't be sad, sabi ni Arkanghel na napuna ang lungkot sa kanyang mga mata. Kitang-kita sa mga mata mo ang lungkot. Baka mamaya iisipin ng mga tao dito na nakikipag-break ako sa'yo, kaya sobrang lungkot ng itsura mo. I'm sorry, it's just that I feel bad. Sabi niya. You don't have to. Sabi ko naman sa'yo, ayos lang sa akin ang desisyon mo. Naiintindihan ko naman at para rin sa'yo at sa magiging anak mo ang desisyon mo ito. Sigurado akong kapag ang ama ng anak mo ang pakakasalan mo, mas magiging masaya siya dahil magkakaroon siya ng masaya at kompletong pamilya.
Maaaring mabibigay ko rin sa kanya ang isang masaya at kompletong pamilya kung tayong magpakasal. Pero ibang-iba pa rin yan dahil hindi naman ako ang tunay niyang ama. Kaya huwag ka nang masyadong malungkot. Walang problema sa akin ang desisyon mo. Ako na rin ang bahalang magpaliwanag sa mga magulang ko para hindi ka na masyadong ma-stress kung paano mong sasabihin sa kanila. Huwag ka na mag-alala. Sigurado akong mauunawaan naman ng magulang ko ang desisyon mong to. Malaki ang pasasalamat ni Avaluna kay Arcangel dahil naiintindihan nito ang pasya niya, ngunit ang magulang niya ay labis na nagagalit nang malaman na siya ang nag-back out sa kasal nila ni Arcangel. Kahit pa nag-decide na raw si Arcangel na akuin ang bata. Sa labis sa galit, nagawa siyang palayasin ng mga ito sa mansyon nila. Kaya ngayon, dalang mga gamit niya, nasa tapat siya ng bahay ni Eleazar. Wala na siyang ibang matatakbuhan, kaya dito na siya nagtungo sa ama nang dinadala niya. Ngunit kanina pa siyang tumatawag dito sa labas ay wala pa rin nagbubukas ng pinto. Mukhang wala si Eleazar sa bahay nito ngayon. Miss, lumabas ang kapitbahay ni Eleazar sa bahay nito. Ikaw ba ang girlfriend ni Eleazar? Wala kasi siya ngayon sa bahay niya eh. Maganda ang babae at tuwalya lamang nakapulupot sa katawan nito na tumatakip sa katawan nito. Kung lalaki lang nakakakita sa babae ngayon, nako baka kung ano nang masamang iniisip. Oo, ako nga po yun, miss. Nasaan pa siya ngayon? Alam mo ba kung nasan siya? Sagot niya. Sa pagkakaalam ko ay may deliver sila eh, pero isang gabi lang naman siya doon. Yun ang sabi niya sa akin bago siya umalis. Pero siguro naman ay nasa parking na sila ngayon. Sagot ng babae. Bahagya naman siyang nagtaka kung bakit alam na alam nito ang schedule na Eleazar. Pero kung sa bagay, magkapit-bahay nga naman ang dalawa. Kaya normal lang naman siguro yun. Sinabi sa kanya ng babae kung saan ang parking ng truck. At dahil napansin ng babae na marami siyang dala, nag-offer ito na iwan niya na lang daw muna ang mga dala niya sa bahay nito para hindi siya mahirapan sa pagbitbit. Pasalamat naman siya sa nag-offer na babae dahil mahihirapan naman talaga siya sa pagbitbit nun, lalo pat buntis siya. Baka mamaya kung ano pang mangyari. Manong, pwede po ba ako magtanong? Magalang na tanong ni Avaluna sa isang lalaki. Oo naman, miss. Sagot ng babae at pinasadahan siya nito ng tingin. Pwede po bang malaman kung nandito si Jazairo Eleazar Vallejo? Si Eleazar baka mo? Opo, siya nga po. Oo, miss. Nasa loob siya ngayon. Kararating lang nila. Bakit? May kailangan ka ba sa kanya? Pakiramdam ni Avaluna ay nakahinga siya ng maluwag nang malamang nakabalik na si Eleazar. Mabuti naman at hindi niya kailangan na bitbitin ulit ang mga gamit niya para mag-check-in sa hotel. Malapit na rin kasing gumabi. Pwede ko po ba siyang makausap? Nobya ka ba niya? Tiningnan ulit siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Pumasok ka na lang sa loob. Mag-memerienda pa siguro yon. Awkward siyang nagpasalamat sa lalaki at pumasok na siya sa warehouse. Mabuti na lamang at namataan niya na rin naman agad si Eleazar na kasama pang ibang mga lalaki at nag-uusap-usap sila. Nakita siya ng isang lalaki na kausap na Eleazar. Siniko ng lalaki si Eleazar at ginuso siya kaya tumingin din sa kanya si Eleazar na nagulat pang pagkakita sa kanya. May kung anong sinabi si Eleazar sa mga kausap nito. Nagpaalam siguro. Bago naglakad papalapit sa kanya. Si Avaluna naman ay kinakabahan habang naglalakad si Eleazar. Avaluna? Ba't nandito ka? Huminga siya ng malalim at diretsong tumingin sa mga mata nito. Hinanap kita. Ang maganda mong kapitbahay nagsabi sa akin na andito ka raw. Halatang naguguluhan pa si Eleazar. Bakit? Kasi nga kailangan mo akong panagutan. Kunot ang noo habang nakatingin si Eleazar sa dalagang kanyang harapan. Ha? Nainis na mewang siya. Dinadala kong anak mo. Hindi naman pwede na basta mo lang kaming hahayaan. Eleazar, ikaw may nobya ka na pala tapos balak mo pang hindi panagutan. Ano ka ba naman? Hindi nakakalalaki yan. Kantsaw pa ng isang lalaking kausap na Eleazar kanina. Sumang-ayon din ng isa pang lalaki. Oo nga naman, Eleazar.
Nagpakasarap ka kaya dapat panagutan mong nabuo mo. Crush na crush ka pa naman sana ng kapatid ko tapos ganyan ka pala. Sobrang sama mo pala, Eleazar. Kahit ako yung mahanga sa'yo tapos hindi ka pala marunong managot at magpakalalaki. May nabuntis ka tapos tatakasan mo lang. Naiinis na hinarap ni Eleazar mga kaibigan. Sino ba naman ang nagsabi kasi sa inyo na hindi ko siya pananagutan? Ha? Tumigil nga kayo. Bakit? Pananagutan mo talaga siya? Oo. Iimbitahan ko pa kayo sa kasal namin eh. Naiinis pa rin na sagot na Eleazar. Bumaling sa kanya si Eleazar at hinawakan ng isang kamay. Sa labas tayo mag-usap. Chismosong mga yun. Kusang sumama ang katawan niya kay Eleazar hanggang sa nasa labas na sila. Doon sila sa tabi ng nakaparadang truck huminto para walang ibang makakita at nakatitig sa usapan nila. Anong plano mo? Pananagutan mo ba kami ng anak mo? Mataray niyang tanong. Oo. Pero bakit ba biglang nagbago ang isip mo? Akala ko'y pumayag ka na rin sa gustong mangyari ng mga magulang mo na ipapalagdag ang dinadala mo dahil malapit ka ng ikasal. I called off the wedding. Simpleng sabi niya. Bakit? Kasi ayokong ipalaglag ang anak mo. Na anak mo rin. Dagdag pa ni Eleazar. Yeah, gano'n na nga. Hindi ako papayag sa gusto ng mga magulang ko. Nag-assume ka lang na agree ako sa desisyon nila. Pero ayoko. Gusto kong buhayin siya. Gusto kong makasama natin siya. At gusto kong maranasan din yung mga bagay na nararanasan natin. Sagot ni Avaluna na dahilan kaya nagpigil ng ngiti si Eleazar. At kaya ka nandito? Yes, katulad ng sinabi ko, kailangan mo akong panagutan. Nagalit ang mga magulang ko sa desisyon ko, kaya itinakwil nila ako. Wala na ako matatakbuhan ngayon. At ikaw, bilang may-ari ng sperm ng pinagbubuntis ko, dapat panagutan mo ako, diba? I mean, pumayag naman sana ang lalaking dapat kong pakasalan kahit na nabuntis ako. At sinabi pa nga niyang willing siyang akuin ang anak ko, na anak mo rin. Pero sa tingin ko, mas okay pa rin na ikaw ang puntahan ko kasi ikaw naman talagang ama ng anak ko. Ngumiti si Eleazar. Kaninang-kanina pa nitong pinipigilan ng ngiti na gustong kumawala sa labi nito. Huwag kang mag-alala. Nakahanda akong panagutan kayo ng anak natin. Kung gusto mo, magpakasal na tayo ngayon din. Saka na lang siguro tayo magpakasal kapag nakapanganak na ako. At para naman andun din ang anak natin. Sabi niya kaya mas lalong napangiti si Eleazar. Kung yan ang gusto mo, then yan ang gawin natin. Makakapag-ipon din ako nun para sa magiging kasal natin. Hindi naman sanay si Avaluna na marinig ang katagang makapag-ipon. Paano, hindi naman yun uso sa kanila dahil gusto nila agad din nilang nakukuha at hindi na nila kailangan pang pag-ipunan. Ngayon, kailangan niyang i-remind ang sarili niya na hindi na siya mayaman kaya kailangan niyang pag-ipunan ng mga bagay-bagay na gustuhin niya. Sinabi niya kay Eleazar na iniwan niya sa bahay ng kapitbahay nito ang mga gamit niya kaya magkasama na sila ni Eleazar pa uwi. Kanina ay nilakad niya lang ang pagpunta sa parking pero ngayon ay nakasakay sila sa tricycle. Ngayon ka lang ba nakasakay ng tricycle? Tanong ni Eleazar nang mapuna na kanina pa niyang tinitingnan ng loob ng tricycle kung saan sila nakasakay. Yes, ngayon lang, sagot niya. Ikaw? Lagi ka bang sumasakay sa ganito? Oo, halos araw-araw. Kung ganon, dapat na rin ba ako masanay na sumakay sa mga ganito? I'm no longer rich. Kung sakaling mag-grocery ako, hindi ko rin kayang lakarin papunta sa palengke. It's gonna be tiring. Hindi naman, ako nang bahala sa pag-grocery. Pwedeng manatili ka na lang sa bahay. Sabi pa ni Eleazar, kaya napabaling ang tingin niya dito. Sobrang lapit lang nila sa isa't isa dahil nga sa masikip ang inuupuan nila at bawat may nadadaan ng lubak ay umaalog sila sa loob kaya inahawakan ni Eleazar ang ulo niya para hindi siya mauntog. Hindi mo ako hahayaan na mag-grocery? Tanong niya, nagdududa ang tingin niya dito. Oo, bakit? Bawal sa buntis na mapagod, diba?
Mas mabuting manatili ka na lang sa bahay para makasigurado tayo na magiging maayos ang paglaki ng anak natin. At para hindi ka rin mahirapan. Pinigilan naman ni Avaluna ang ngiti na gustong kumawala sa labi niya. Mukhang tama nga talagang naging desisyon niya na piliin ang tunay na ama ng dinadala niya. Kaysa ang magpakasal kay Arkanghel. Kahit na hindi naman ito kasing yaman ni Arkanghel, nakahanda pa rin ito na ituring siyang prinsesa. Paanong mga gawaing bahay? Ikaw din bang gagawa ng lahat ng yon? Tanong niya ulit. Sinubukan niya lang naman si Eleazar. Plano niya naman na tumulong dito sa lahat ng gawaing bahay. Lalo na ngayon na makikitira lang siya sa bahay ni Eleazar. Oo, kaya ko naman yon. Pagkatapos ng trabaho, magpapaalam na lang ako sa boss na simula bukas ay uuwi na ako ng maaga. Baka kasi matakot ka kung late na ako makakauwi, lalo na't mag-isa ka lang doon. Dumating na sila sa lugar ni Eleazar matapos ang ilang minuto. Kumatok si Eleazar sa pinto ng bahay para makuha na nila ang mga gamit niyang iniwan niya roon. Magli-live-in na ba kayo? Tanong ng magandang kapitbahay ni Eleazar. Oo. Siya nga pala, si Olivia. Si Avaluna. Girlfriend niya. Si Avaluna nang tumuloy sa sasabihin ni Eleazar dahil makikita niyang nag-iisip pa ito sa kung ano bang dapat na ipakilala sa kanya. Ngumiti naman kay Avaluna si Olivia kahit pa makikita sa mga mata nito na hindi ito ganong kasaya sa sinabi niya. Ikinagagala kong makilala ka, Avaluna. Hindi ko alam na may girlfriend na pala si Eleazar. Ang akala naming lahat ay single siya. Ngayon ka lang kasi pumunta dito sa lugar namin. Actually, pumunta na ako dito last time kasama ko magulang ko. Hindi niyo lang siguro napansin? Sagot ni Avaluna. Bumaling ang tingin ni Olivia kay Eleazar na kinuha ang mga gamit niya. Bakit hindi mo nabanggit sa amin na may girlfriend ka na pala, Eleazar? Sandali na nag-angat ng tingin si Eleazar kay Olivia. Gusto ni future Mrs. na private lang muna ang relasyon namin. Pero ngayon ay handa na siyang ipagsigawan sa buong mundong pagmamahala namin. Diba, love? Sabay tingin at kindat sa kanya ni Eleazar. Ha? Oo. Nagpaalam na rin agad sila kay Olivia. Hindi na siya hinayaan ni Eleazar na dalhin ang ilan pa sa mga gamit niya. Pasensya ka na kanina ha. Kailangan ko kasi nasabihin yon kay Olivia. Kapag nalaman niya na hindi tayo, hindi niya ako titigilan. Ni Eleazar sabay lapag ng mga bag niya sa sofa. Bakit? Bakit hindi ka naman niya titigilan? Usisa niya. Matagal na kasi yung may gusto sa akin. Siguro may mga 2 o 3 taon na. Ewan ko na rin, masyadong maalala. Talaga? Bakit hindi mo siya ginawang girlfriend? Pag-usisa niya pa. For some reason, hindi niya mawari kung bakit tila hindi niya nagustuhan ang nalaman. I mean, normal lang naman na may magkagusto kay Eleazar kasi nga gwapo rin ito. Sa katunayan ay si Eleazar na nga siguro ang pinakagwapong lalaki na nakilala niya, kaya natural lang na maraming mga nagkakagusto dito. Kung naging girlfriend ko yon, paano ko kayo mapapanagutan ng anak natin? Mas mabuti nang hindi ko naging nobya yon para hindi isipan ng anak natin na bunga siya ng pagkakamali at pagtataksil. Tumaas naman ang isang kilay niya at naupo sa sofa. Base sa tono ng sinabi mo, kung sakali man na hindi nangyari ang lahat ng ito, ay gusto mo rin siyang maging girlfriend? Hindi. Kung gusto kong maging girlfriend si Olivia, di sana matagal ko na siyang niligawan, diba? Bakit nga ayaw mo sa kanya? Maganda naman siya. O baka naman may iba ka nang nagugustuhan? Taas kilay niyang sabi. Wala pa ako nagugustuhan sa ngayon, kaya huwag kang mag-alala. Walang babaeng susugo dito sa bahay natin, nakakatok dyan sa pinto para awayin ka. Aba, dapat lang ano? Hindi ko pa nasasabi sa'yo to pero war freak ako. Subukan lang nila na awayin ako. Hindi ko talaga sila papalagan. Mahinang natawa naman si Eleazar. Scary. Sabi nito na tila nang aasar pa. Yes, at mas nakakatakot pa ako sa halimaw. I am from the Bermudas after all. Wala akong kinakatakutan. Kaya kung may babae ka man, balaan mo na agad siya tungkol sa akin.
Mas lalong napangisi si Eleazar sa sinabi nito. Opo, boss. At saka wala naman akong babae kaya wala kang dapat na ipag-alala dyan, okay? Nagsasabi naman ng totoo si Eleazar. Kaya natahimik siya. Tahimik niya na lang na siniyasat ang bahay ni Eleazar. Nakapasok na siya noon dito pero hindi niya naisip noon na dito siya titira. Tiningnan niya ng mabuti ang buong bahay. Hindi niya yun inuhusgahan sa halip ay nag-iisip siya kung ano ang kailangan niyang gawin para magmukhang malinis ang labas at loob ng bahay at kahit papaano ay maging komportable ang pagtira nila doon. Pasensya ka na sa bahay ko, sabi ni Eleazar nang mapansin ang uri ng pagtingin niya sa loob ng bahay. Maliit lang ito, medyo magulo rin dahil ilang araw din akong hindi nakapaglinis. Naging abala rin kasi ako sa paghahanap ng trabaho. Pero kahit papano ay malaking tulong na rin sa atin dahil hindi na natin kailangan pa na mangupahan ng bahay. I'm not judging. No need to apologize. Sagot ni Avaluna bago tumayo. Pero pwede ba na ibahin ko ang pwesto ng mga gamit? Gusto ko kasi na kahit papano ay maging maluwag ang bahay natin at maging maaliwalas din ang sala para mas makapagpahinga ka pag gagaling mo sa trabaho. Sure. Bukas ay wala naman na akong trabaho. Pwede natin gawin kung ano man ang gusto mong gawin sa bahay. Sagot nito. Sinamahan niya na si Eleazar sa magiging kwarto nila. Iisa lang ang kwarto nila dito sa bahay kaya walang ibang pagpipilian si Avaluna. Maliit lamang ang kwarto na meron si Eleazar pero mas malinis ang kwarto na ito kesa sa sala. Mula ngayon, ito nang magiging kwarto mo. Maliit man pero hindi naman masyadong mainit dito kaya pwede lang tumambay dito maliban sa sala. Lilinisan ko ito mamaya at papalitan ng bedsheets at pillowcase para mas maging komportable ang pagpapahinga mo. Sa ngayon, may gusto ka bang kainin o inumin? Ipaghahanda kita. Sa unang gabi ni Avaluna sa bahay ni Eleazar ay naging maayos naman ang tulog niya. It was unexpected kasi nga ang buong akala ni Avaluna ay mahihirapan siyang makatulog dahil hindi siya sanay sa ibang bahay. Hindi rin siya sanay na hindi malambot ang kama niya pati na rin ang unan. At mas lalong hindi siya sanay na walang aircon at electric fan lang pero siguro dala na rin ang pagod at stress kaya hindi siya nahirapang makatulog. At saka mas mabuti na rin ito. Kesa naman wala silang ibang matutulugan ng anak niya. See? Mas maaliwalas na ang sala natin, diba? Masayang-masaya na sabi ni Avaluna dahil nagustuhan niya talaga ang bagong style sa maliit nilang sala. Oo, maganda. Pagsang-ayon naman ni Eleazar na tagaktak ang pawis sa noo. Paano? Ito ang nag-ayos sa lahat ng gamit at siya lang ang taga-utos. Si Eleazar din naman ang nagsabi na huwag na siyang tumulong dahil baka mapano raw magiging anak nila at bilang sanay siya sa buhay na parang isang prinsesa, hindi na siya nagreklamo at inutos-utusan niya na lang ito. Sunod naman natin na ayusin yung kusina. Kung si Avaluna ay sobrang excited, si Eleazar naman ay bagsak ng balikat. Break muna kahit 20 minutes lang, sabi naman ni Eleazar. Bakit? Pagod ka na ba? Hindi naman. Pagod lang. Naupo si Eleazar sa sofa at si Avaluna ay tahimik na pumunta sa kusina para kumuha ng malamig na tubig para kay Eleazar. Bahagya pa itong nagulat nang iniabot niya dito ang isang basong tubig pero tinanggap din. Sa pangalawang araw ni Avaluna sa bahay ni Eleazar, ang ginawa lang nila ay maglinis hanggang sa kahit papaano ay maging maaliwala sa paningin niya ang kanilang tinitirhan. Kapag umalis naman si Eleazar para pumasok sa trabaho, inaabala niya ang sarili niya sa paglilinis ng kwarto niya o kaya naman sa buong bahay. At dahil nga si Eleazar din naglilinis sa bahay nila pagkagaling sa trabaho, laging kaunti lang ang dapat niyang linisin. Aba, my lord, walang kagusot-gusot ang suot mong damit ngayon himala. Mula nang umalis ka sa Spain, lagi nang madumi ang gusot mong suot ng damit. Pero ngayon, para lang dinaanan ng tide Yung gulat ka, no? Nagbibirong sabi naman sa kanya ng isang lalaki pagkababa niya sa truck. Paano hindi magiging malinis yang si Lord Eleazar? May asawa na. Pagbibiro naman ng isa pang lalaki. Kaibigan din ni Eleazar na isa ring truck driver. Actually, trip lang din na maging truck driver. Humalakak naman ang isang lalaki na umiinom ng kobra.
Kita nyo na enjoy din yan sa buhay may asawa niya. Kunwari pa na ayaw mag-asawa. At gusto lang na magkaanak kaya nag-hire ng surrogate mother. Buti na lang nakagawa ng malaking pagkakamali yung doktor. Hindi rin sa surrogate mother na inject yung semen niyang makamandag at napunta pa sa misis niya ngayon. At kung hindi nangyari yon, di natin makikita si Lord Eleazar na malinis ang suot ng damit. Nagsipatawanan ng mga kaibigan niya habang si Eleazar naman ay napapairap at iling sa kanila. Maya-maya ay tinawag niya ang isang lalaki para utusan na bumili ng cake sa Goldilocks. Nakita niya kasi si Avaluna kanina bago siya umalis para pumasok sa trabaho na nanunood ng mga nagmumukbang ng cake. Naisip ni Eleazar na baka gusto rin ni Avaluna, sadyang nahihiya lang magsabi sa kanya. Habang hinihintay niya na makabalik ang inutusan niya na bumili ng cake, tiningnan din ni Eleazar ang suot niyang polo. Tunay nga ang sabi ng mga kaibigan niya na sobrang puti at walang kagusot-gusot ang suot niyang damit. Iyon kasi ang gusto ni Avaluna na sobrang enjoy na magplansya at maggusot ng mga damit. Wow, para sa akin ba to? Excited na tanong ni Avaluna nang ibigay niya dito ang dala niyang cake. Oo, para sa'yo yan. May binili rin akong prutas. Sabi kasi nung katrabaho ko ay kailangan mo raw ng healthy na pagkain para pareho kayong maging malusog na magiging anak natin. Tiningnan ni Eleazar kung anong pinagkakaabalahan ni Avaluna at nagtaka nang makita na marami ang nagkalat na sinuli doon. Nananahi ka? Oo, may napanood ako sa TikTok kanina na magandang way ng pagtahi. Iyon ang ginawa ko kanina buong araw habang hinihintay ka. Masaya sabi naman ni Avaluna. Gusto ni Eleazar na mapailing at mahinang natawa. Paano ay sobrang kakaiba talaga ang mga hilig na gawin ni Avaluna. Halos araw-araw ay paiba-iba ang nagiging hobby nito. Nilapitan naman ni Eleazar ang mga tinahi ni Avaluna at halos malaglag pa ang panga niya nang makita ang paborito nitong polo, ang pinagkainteresan nito na gupit-gupitin. Tiningnan ni Eleazar si Avaluna na mas pinili na wag na lang banggitin ang tungkol sa paborito niyang polo dahil kitang-kita sa mga mata nito kung gaano itong kasaya sa cake nito. Wow, this is delicious! Sabi ni Avaluna sa sarili habang masayang kumakain ng cake. Tapos ang nakakapagod na pananahe, sweet escape ang kumain ng cake. Sa totoo niyan, kaya lang naman inabala ni Avaluna ang sarili niya sa pananahe para pigilan ang sarili niya na mag-online shopping at bumili ng kung ano-ano na hindi naman nila kailangan dito sa bahay. Ibinigay ni Eleazar ang lahat ng sahod nito sa kanya pero hindi niya ginagastos yon unless sobrang kailangan nila dito sa bahay. The thing is, mula nang tumira sila ni Eleazar sa isang bubong ay natutunan niya na rin na magtipid. Lord Eleazar, we're here! Napakunot ang noon ni Avaluna dahil sa pagtataka ng dumating mga kaibigan ni Eleazar sa bahay nila isang araw. Oh, ang ibig kong sabihin, Diyos ko Lord! Nandito na kami, Eleazar! Bakit ba hindi mo malang kami sinundo kanina sa labas? Ang dami ng mga bitbit namin, no? Awkward na tumawa yung lalaki na unang bumulaga sa kanila pagkabukas ni Eleazar ng pinto. Masayang nagpakilala ang mga kaibigan ni Eleazar sa kanya. Kasama rin nila ang pinsan nilang babae na masaya rin na makilala siya, kaya hindi na siya naging ilang na baka siya lang ang nag-iisang babae. Magtatatlong buwan ka ng buntis, tama ba? Tanong ni Kira. Oo, next week 3 months lang tiyan ko. Wow, congrats! 6 na bulan lang at makikita na natin ang magiging anak ninyo. Masayang sabi nila. Kahit si Avaluna ay excited na rin sa paglabas ang magiging anak nilang dalawa. At dahil nga sa siya lang ang buntis sa kanila, siya lang din ang hindi pwedeng uminom ng alak na dala ng mga kaibigan ni Eleazar dahil makakasama iyon para sa magiging anak niya. Pinagbuksan na lamang siya ni Eleazar ng juice. Chateau 1869? Basa ni Avaluna sa tatak na wine na iniinom nila. This is very expensive. I remember may ganitong wine si Grandpa. Saan niya nabili to? Nagtataka na tiningnan ni Avaluna ang mga kaibigan ni Eleazar na nagkatinginan. Mukhang hindi inaasahan na marami siyang alam sa mga wines. Ah, yan! Bigayan lang ng boss namin kanina. Hindi niya raw nagustuhan ng lasa kahit mahal kaya pinamigay niya. Sagot naman ni Kino. Tumango naman si Avaluna. Wow! Your boss must be very rich.
Oo, mayaman talaga yon. Hindi naman niya ka-close sa mga kaibigan ni Eleazar kaya hindi na siya nagtanong pa ng mga bagay-bagay sa kanila at nakisaya na lang din sa kanila. Mabilis ang paglipas ng mga araw at buwan at sino mag-aakala na maglilimang buwan na siya dito sa bahay ni Eleazar. Maglilimang buwan niya na rin na kinukontrol ang sarili niya na huwag gumastos dahil kailangan nilang magtabi ng pera para sa panganganak niya. Sa loob ng 5 buwan ay nananatiling mabait sa kanya si Eleazar. Mataas pa rin ang respeto nito sa kanya na kahit ang pagtabi sa upuan ay bihira lang din itong gawin sa pag-aakala na hindi siya magiging komportable doon. Laging nasa salang natutulog sa Eleazar at siya naman ang nasa kwarto. Masaya siya sa ginagawang yon ni Eleazar. Kaya siya na may respeto ito sa kanya at hindi siya nito tinitake advantage. Ngayon nga ay maagang nagising si Avaluna dahil may appointment sila sa OB-GYN niya. Kasama niya lagi si Eleazar sa tuwing nagpapacheck up sila sa kanilang magiging anak. At ngayon kahit na may pasok pa si Eleazar sa trabaho, ay naisip nito na lumiban para masamahan siya. Isa rin yon sa mga bagay na siyang nagugustuhan niya kay Eleazar. Wala talaga itong palya pagdating sa kanila ng magiging anak nila. Paglabas niya sa kwarto ay nagtaka siya kung bakit hindi niya nakita si Eleazar. Lumabas siya ng bahay at natanaw sa may hindi kalayuan ang isang kulay itim na mamahaling sasakyan. Noong unay inakala pa ni Avaluna na dumating ang magulang niya. Pero nakita niya si Eleazar at ang 3 pang lalaki na nakasuot ng itim at seryosong nag-uusap. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan nila ngunit base sa mga itsura nila, seryosong bagay ang kanilang pinag-uusapan ngayon. Sinong mga yun? Tanong ni Avaluna sa kanyang sarili. They look like some rich family men. Pinadala kaya sila ng parents ko? Hinintay niya na lang na matapos si Eleazar sa pakipag-usap sa mga lalaki. Nang lumingon na si Eleazar sa pinto ng bahay at nakita siya, bahagya itong nagulat. Pero agad din na naging kalmado ang itsura. Sino mga yun? Tanong niya. Ayon, mga tauhan yun ng boss ko. Ang may-ari ng truck. Pinapunta niya dito ang mga tauhan niya para tanungin ako kung ano daw ang dahilan kung bakit absent ako ngayong araw. Bakit daw? Bawal ka ba raw mag-absent ngayong araw? Umiling naman si Eleazar. Hindi naman. Alam naman ng boss namin kung anong dahilan ko. Bago pa ito tuluyan na humakbang papasok sa kanilang bahay. Nag-almusal ka na ba? Gusto mo bang ipagtimpla kita ng gatas? Ang sabi sa kanila ng OB-GYN ay healthy at normal naman daw sila ng baby kaya wala silang dapat na ipag-alala. Dahil doon ay naging panatag silang dalawa. After nila magpa-check up, dumiretso na sila sa simbahan para magsimba at magdasal. Iilan lamang ang tao sa loob ng simbahan ngayon dahil hindi naman araw ng linggo at nasa unahan silang dalawa. Si Eleazar ay nakaluhod at nakapikit ang mga mata habang si Avaluna naman ay nakaupo at ang mga mata niya ay nakay Eleazar. Aaminin ni Avaluna hindi talaga siya yung tipo ng tao na mahilig magsimba noon. Pero mula nung makilala niya si Eleazar, linggo-linggo na siyang nagsisimba dahil kabaliktaran niya naman ang pagsimba ang nagsisilbing pahinga ni Eleazar. At sa tuwing nasa simbahan sila tulad nito ngayon, mas lalo siyang napapahanga kay Eleazar. Sobrang malaki ang pananalig nito sa Diyos dahil ayon kay Eleazar, ang Diyos lamang ay may kontrol sa lahat ng bagay. Ang Diyos lamang ang siyang dapat na pagkatiwalaan at sundin dahil ito ang daan. Ipinagdasal mo ba ulit ang anak natin? Tanong niya nang maupo sa tabi niya si Eleazar. Oo, pinagdasal ko kayong dalawa. Pati ako? Bakit? Oo, parati ka namang kasama sa mga dasal ko, gabi-gabi. Nagwalang tibok ng puso niya nang dahil doon. Wow, really? Tumango naman si Eleazar at tinuon ng tingin sa harap ng altar. Ang dasal ko ay laging para sa ikabubuti mo at magiging anak natin. Lagi kong hinihiling na panatilihin kayong malusog para hindi ka mahirapan at laging masarap ang tulog mo tuwing gabi. Palagi kong hinihiling na hindi ka magkasakit dahil ayoko mahirapan ka. Kayo na magiging anak natin. Palagi ko rin na sinishare sa Diyos ang mga worries ko. Inihiling kong panatilihin niya akong panatag nang sa ganun ay maalagaan at mabantayan ko kayo ng anak natin ng mabuti. Hindi na napigil pa ni Avaluna ang pagsupil ng ngiti sa kanyang mga labi.
Iyon na siguro ang pinakamagandang kataga na narinig ni Avaluna mula sa isang tao na hindi niya lubos akalain na ang mga salitang iyon ay nagdudulot ng luha sa kanyang mga mata at maghahatid ng kasiyahan sa kanyang dibdib. "You're really a man of God," sabi niya. Lumaki kasi ako kasama yung tito ko. Isa siyang pari ngayon. Lagi niya akong binabasahan ng Biblia noong bata pa ako. Lagi niyang tinuturo sa akin ng mga magagandang asal at salita ng Diyos. But, malungkot ang nagbuntong hininga si Eleazar. May isa sa mga utos niya ang hindi ko natupad. Nang bumaling sa kanya si Eleazar, nagulat ito na makita siyang lumuluha. "Avaluna, why are you crying?" Puno naman ng pag-aalala na inabot na Eleazar ang pisngi niya at agad na pinahid ang luha niyang dumadaostos. "Wala, na-touch lang ako sa sinabi mo na lagi kaming kasama ng magiging anak natin sa bawat dasal mo." Napangisi naman si Eleazar at nawala rin ang pag-aalala. "Palagi ka magiging kasama sa bawat dasal ko." Mula nga ng araw na yon ay mas lalo lamang napatunayan ni Avaluna sa sarili niya na hindi nga siya nagkamali sa naging desisyon niya na piliin si Eleazar kaysa ang lalaki na gusto ng magulang niya para sa kanya. At sa mismong araw din na iyon ay may napagtanto siya, bagay na siya at ang Diyos pa lamang ang may alam. "Lord, sa'yo po lamang sasabihin ang lahat ng to. Ikaw lang po ang unang makakaalam sa nararamdaman ko, pero nitong mga nagdaang buwan, labis po ako nagugulahan sa aking sarili at sa aking nararamdaman. Napagtanto ko po kung anong tunay kong nararamdaman sa mismong araw na dinala niyo po ulit ako sa inyong tahanan at nalaman ko po na lagi akong kasama sa bawat dasal niya. Napagtanto ko kung ano nga bang dapat kong maramdaman. Mahal ko nga po siya. Ikaw po ang gusto kong una makaalam sa kung anong nararamdaman ko. At gusto ko po na basbasan niyo ang pag-ibig ko para sa kanya nang sa ganun ay mahalin ko po siya ng buong buo. At wagas na hindi po siya hihiling at maghahanap ng pagmamahal mula sa ibang tao." Bago natulog si Avaluna ay kinausap niya ang Diyos tungkol sa nararamdaman niya para kay Eleazar. Humiling siya na sana ibigyan siya nito ng lakas na loob para umamin kay Eleazar dahil gusto niya nang malaman ni Eleazar kung ano nga bang tunay niyang nararamdaman. "Mom? Dad? Ano pong ginagawa niyo dito?" Gulat na tanong ni Avaluna. Nung pagbukas niya ng pinto ay tumambad sa kanya ang magulang niyang parehong nakatayo sa labas ng pinto ng bahay nila. "Nandito kami dahil gusto ka naming makita, anak," sagot ng kanyang ama. Tumango naman si Avaluna at pinapasok ang mga magulang niya sa bahay nila. Medyo awkward dahil sa 5 buwan na pagstay niya dito sa bahay ni Eleazar ay wala siyang kahit na anong naging koneksyon sa mga magulang niya. Ngayon lang ulit. Ang totoo, pinutol niya ang ugnayan niya sa lahat mula noong pinili niya si Eleazar. Kahit nga sa mga kaibigan niya noon ay wala rin siyang naging balita. "Nasaan si Eleazar?" tanong ng mami niya. Nasa trabaho po siya ngayon. Mamayang gabi pang uwi niya," sagot niya. "Kung gano'n ay mag-isa ka lang dito sa bahay ninyo?" "Opo." "Hindi ka ba natatakot?" Hindi po. Sanay naman na po ako na laging mag-isa dito." Bago siya naupo. "Pinapabayaan ka ba ni Eleazar?" "No, hindi mom. As you can see, I gained weight. I looked healthy. Magaling pong mag-alaga sa Eleazar. Hindi niyo po kami pinabayaan ng magiging anak namin." Napangiti naman ang kanyang ina sa sinabi niyang yon. "I'm glad to hear that. Ang akala nga namin ng dad mo ay pinabayaan ka niya. Anumang sandali ay kukunin ka sana namin mula sa kanya. Ngunit mukhang wala naman kaming dapat ipag-alala." "Wala naman po talaga, Mom, Dad." "Han, tigilan mo na nga yan. Ang mabuti pa ay sabihin mo na lang sa anak natin kung ano bang sadya natin sa kanya," sabi ng daddy niya na hinawakan pa ang kamay ng mommy niya. "Bakit, Dad? Ano po bang sadya niyo sa akin ni mommy?" "We're here to apologize, anak. Gusto na namin ng mommy mo na magkaayos na tayo dahil sobrang miss na miss ka na namin. Sobrang na miss na namin na nag-iisa naming prinsesa. Ilang buwan ka na rin namin na hindi nakasama. At sa tingin namin na hindi na namin kayang lampasan pang 1 buwan na hindi tayo nagkakausap at nagkakasama," paliwanag ng daddy niya.
Ang totoo niyang kinakausap kami lagi ni Eleazar, kahit na hindi namin siya pinapansin. Palagi niya rin pinapaalam sa amin ng daddy mo ang tungkol sa'yo at sa magiging apo namin. Kaya sigurado kaming daddy mo na maayos ka sa piling niya. Pinatunayan niya kung anong pangako niya sa amin nang humiling siya sa amin ng dad mo na kung pwede ba siyang makipagkita sa amin. Tinupad niya ang pangako niya na kahit mahirap lang siya, ay aalagaan niya kayo at ang magiging anak niyong dalawa at bibigyan niya kayo ng maayos na buhay. At ituturing ka pa rin niyang prinsesa. Patuloy naman ang mami niya. He's a nice guy. Nagkamali nga kami ng daddy mo ng pagkakakilala sa kanya. Napagtanto na namin ng daddy mo ang lahat ng mga kasalanan namin sa'yo. Nauunawaan din namin ng daddy mo kung galit ka sa amin, pero gusto naming malaman mo na sobrang nagsisisi kami ng daddy mo sa kung ano man ang naging desisyon namin noon at kung ano man ang nasabi namin na hindi maganda noon. Sobrang naging masaya naman si Avaluna sa pagdating ng mga magulang niya at paghingi ng tawad ng mga ito sa kanya. Matagal niya nang gustong mangyari ang lahat ng ito at matagal niya nang gusto na muli silang magkaayos ang magulang niya. Sadyang hindi lang siya makapag first move dahil ang akala niya ay galit na galit pa rin sa kanya ang mga magulang niya. Kaya sino ba naman siya para hindi kaagad patawarin ng magulang niya, gayong kitang-kita naman sa kanila na labis silang pinagsisisihan ng mga maling desisyon nila noon. May nangyari ba habang wala ako? Ang nag-aalala na tanong ni Eleazar nang bigla niya itong yakapin ng sobrang higpit. Kakauwi lamang nito mula sa trabaho at hindi pa nagtatanggal mula nang umuwi na ang mga magulang niya. Natakot ka ba? Pasensya na kung late ako na uwi. May mahalaga pa kasi kaming inayos kanina. Pero nandito na ako ngayon. Huwag ka na matakot. Thank you, Eleazar. Sabi niya bago inalis ang pagkakasubsob ng mukha niya sa dibdib nito at tumingala siya sa mukha nito. Sinabi sa akin ng mga magulang ko lahat ng ginawa mo para patunayan sa kanila na isa kang mabuting tao. Dito sila nang galing. Nagkaayos na ulit kami. Tanggap na ulit nila ako. Tanggap na rin nilang magiging anak natin. At maging ikaw rin. Talaga? Lumawak naman lalo ang ngiti ni Eleazar. Matagal ko nang gusto na magkaayos kayo ng magulang mo. Masaya ako na nangyari na yun ngayon. Ang araw nga na yun ay isa sa pinakamasayang araw para kay Avaluna. Sa sumunod na araw ay bumisita ulit sa bahay nila ang mga magulang niya at naabutan na nila roon si Eleazar. Nagkausap sila at inalok pa sila ng magulang niya kung payag ba sila na bilhan sila nito ng bahay para maging maayos daw ang tirahan nila. Pero hindi sila pumayag. Ang sabi kasi ni Eleazar, responsibilidad nito na bigyan sila ng magiging anak nila ng maayos na buhay at itira sa magandang bahay. Avaluna, andito ka rin pala. Hindi naman inaasahan na makita ni Avaluna ang mga kaibigan niya habang nasa mall siya at nagsusukat ng sandals na gusto niya sanang bilhin dahil aatan sila ni Eleazar ng binyag ng anak ng katrabaho nito. Oo nga, Avaluna, ang tagal mo rin na hindi napakita sa amin. Ang akala nga namin ay may kung ano-ano nang masamang nangyari sa'yo. Buntis ka lang pala, sabi ni Julia. Pasensya na kung matagal akong hindi nagparamdam sa inyo. Naging sobrang abala lang talaga ako, sabi niya. Nagtawanan ng mga kaibigan niya na para bang minamaliit siya ng mga ito. Naging abala? Saan? Sa paghahanap buhay? Nangaasar na tumawa si Avery. Ang alam namin ay mahirap lamang nakabuntis sa'yo ah. Alam din ng lahat na itinakwil ka ng mga magulang mo. Kaya naghihirap ka na ngayon. Kayo ng dukhang nakabuntis sa'yo actually. You're not as wealthy and powerful as before. You're just nothing now. Bakit hawak-hawak mo pang mamahaling sandals na yan? Tingin mo ba talaga ay afford mo pang bilhin ng ganyang kamahal na sandals kung hindi na nga sumasapat yung sahod ng nakabuntis sa'yo para makakain kayo ng 3 beses sa isang araw? Yumuko naman si Avaluna at hinayaan ng mga kaibigan niya na pagtawanan siya. Sa totoo lang ay gusto niyang patulan ng mga walang kwenta niyang kaibigan pero ayaw niyang bigyan ng alalahanin si Eleazar at saka gusto niya rin na subukan ang haba ng pasensya niya. Nalaman niya kasing ang tipo ni Eleazar sa isang babae ay mabait at mahabang pasensya.
Baka kapag nalaman ni Eleazar na nakipag-away siya, ay ma-turn off ito bigla sa kanya. Ngunit ang mga peke niyang kaibigan ay patuloy pa rin sa kanilang kawalanghian. Nang hindi pa sila makontento sa panghahamak sa kanya at sa buhay niya ngayon, ay tinawag nila ang staff para mas lalo siyang ipahiya. Ang utos nila ay kunin sa kanya ang hawak niyang sandals dahil hindi niya naman daw afford ang bagay na yon. Ang hindi alam ng tatlong babae habang hihahamak nila si Avaluna ay isa sa mga tauhan na inatasan na Eleazar ang sundan at bantayan si Avaluna na tumawag kay Eleazar at pinaalam kung anong nangyari. Nang mga oras na yon ay nasa labas din si Eleazar ng shop dahil kanina pa niya sinusundan si Avaluna. Nag-aalala kasi siya na baka nga may kung anong mangyari kay Avaluna at sa magiging anak nila. Pasensya na po ma'am, pero bakit naman po namin kayo susundin? Sino po ba kayo? Ang mataray na tanong ng staff sa mga kaibigan niya. Or should she say ex-friends niya? Mga kaibigan niya kami. Noon. At nagsasabi kami ng totoo na hindi niya afford ang bagay na hawak niya ngayon. Sagot naman ni Kara. Ma'am, sa tingin ko ho'y nagkakamali lang ho kayo. Ang tao hong hinahamak ninyo ngayon at sinasabihan niya kung ano-ano mapapangasawa ng may-ari ng brandang shop na ito. Si Miss Bermudez ang fiancé ni Lord Jazairo Eleazar Vallejo. What? Pinaglololoko mo ba kami? Hindi ko po kayo pinaglololoko, ma'am. Totoo po ang sinabi ko na si Miss Bermudez ang mapapangasawa ni Lord Eleazar. Kung kaya ay ano man po ang gustuhin niya sa shop na to, ay makukuha niya at hindi niya kailangang magbayad. Ang atensyon nila ay nabaling sa 4 na lalaki na pumasok sa loob. Namilog naman ang mga mata ni Avaluna sa pagkabila na makita sa Eleazar. Nakasuot ito ng suit at mamahalin ng mga accessories, kabilang na ang mamahaling relo. Malinis din ang pagkakaayos ng buhok nito. Paglapit sa kanila ni Eleazar ay yumuko ang mga staff at magalang na binatang si Eleazar habang tinatawag ito ng My Lord, bagay na siyang ikinalaglag ng mga panganilang 4 ng mga kaibigan niya. I'm sorry I'm late, may meeting pa kasi ako. Sabi ni Eleazar sabay pulupot ng braso sa bewang niya at halik sa noon nito. Sila na bang mga kaibigan mo? Siyang ama ng dinadala mo, Avaluna? Hindi naman makapaniwala na bulalas ni Julia. Si Avaluna na nabigla rin ay hindi agad nakasagot kaya sa Eleazar mabait na ngumiti at nagsalita. Yes, I am the father and also Avaluna's soon-to-be husband. My name is Jazairo Eleazar Vallejo. T. You're the son of the Count T of Spain? Si Avery ang nagtanong. Yes. Oh, I can't believe this. At hindi lang sila hindi makapaniwala kundi pati na rin si Avaluna na kahit pa nasa loob sila ng sasakyan ni Eleazar ay nananatili siyang tulala. Paano ay hindi pa tuluyan na nagsisingkin sa kanya ang mga nalaman. Si Jazairo Eleazar Vallejo T, ang ama na magiging anak niya, ay ang nag-iisang anak ng pinakamayaman na pamilya sa Spain at magmula rin ito sa isang maharlikang pamilya. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin ang totoo, Eleazar? Bakit hindi mo agad pinaalam sa akin kung sino ka talaga? I'm sorry, sabi ni Eleazar na hinawakan ng isang kamay niya. Nag-alangan ako na sabihin agad sa iyo ang totoo. Ngayon lamang ako nakahanap ng magandang pagkakataon na sabihin sa iyo ang totoo. Kung sino talaga ako. Pasensya na kung matagal kong itinago sa iyo ang tungkol dito. Naguluhan din at hindi rin makapaniwala si Avaluna. Sa totoo lang ay hindi niya alam kung dapat ba siyang magalit ngayon kay Eleazar. She felt betrayed. Naalala mo ba sinabi ko noon sa iyo sa simbahan na may malaki akong pagkakamali? This is what I mean. Nagsinungaling ako sa iyo. Inilihim ko sa iyo ang tungkol sa tunay kong pagkatao. Hindi ko naman intensyon na itago sa iyo ang tungkol dito ng matagal. Ilang beses ko rin sinubukan na sabihin sa iyo ang tungkol dito. Sadyang hindi lang ako nakakakuha ng tamang pagkakataon. Gustuhin niya man na magalit ay hindi na rin niya nagawa. Kahit naglihim ito sa kanya ay nagawa pa rin ni Avaluna na patawarin ito ng sobrang bilis. Siguro ay sadyang gano'n na lang talaga kapag mahal mo ang isang tao.
Ipinaliwanag naman sa kanya ni Eleazar kung anong dahilan nito at bakit nagpanggap ito na mahirap lang at sa bahay na yon nakatira. Ang rason ni Eleazar ay dahil lang sa nagsawa na ito sa buhay mayaman. Silang lahat ng mga kaibigan nito actually, kaya naisip nila na maging truck driver sa sarili nilang kumpanya na noong 1 taon lang din nila itinayo. Ang purpose naman ng pagtayo nila sa kumpanya nilang yon ay para raw makapagbigay sila ng trabaho sa mga tao na nangangailangan nang hindi nila alam kung sino nga ba ang tunay nilang boss. At para din daw maranasan nila kung paanong kumayod ng sakto sa pang-araw-araw at nang sa ganon ay higit nilang ma-appreciate ang mga bagay na meron sila ngayon. Gusto mo rin ba malaman kung anong tunay na dahilan at nag-donate ako ng sperm sa hospital na yon? Tanong ni Eleazar nang mabanggit niya kung may kinalaban din ba ang kagustuhan nito na magkaroon ng simpleng buhay kaya ito nag-donate ng sperm. Tumango naman si Avaluna. Yes, gusto kong malaman ang lahat. Actually, it's not a donation. I've always wanted to have a child. But marriage has never been something I wanted. That's why I made a decision to hire a surrogate mother to carry my child. I didn't just donate my sperm. I did it with the intention of having my own child. Ang kaso, ilang buwan mula noon ay tumawag sa akin ng doktor dahil nagkaroon daw sila ng malaking pagkakamali at sa ibang tao niya raw na-inject ng sperm na yon. Kaya sinabi ko sa kanya na palabasin ay isa lang akong sperm donor o ibinenta ko lang yung sperm ko roon. Hindi ko pa kasi alam noon na magiging successful agad yung unang try. At agad yung magbubunga sa sinapupunan mo. Hindi naman mawari ni Avaluna kung bakit bigla siyang nakaramdam ng lungkot sa sinabi ni Eleazar. Nalungkot siyang isipin na may ibang tao palang nakalaan para ipagbuntis ang anak na Eleazar. Isa lamang na pagkakamali, kaya siyang nagbuntis sa magiging anak nito. Nasaan na yung dapat na maging surrogate mother ng anak mo ngayon? May anak ka pa ba sa kanya? Hindi ko alam kung nasaan na siya ngayon. Matapos ko malaman na dinadala mo ang anak ko, hindi ko na tinuloy ang deal sa kanya. Pero nagbayad pa rin ako ng parehong halaga sa napagkasunduan namin. Tumango ulit siya. Nagsisisi ka ba? Saan? Kasi sa akin napunta yung dapat na sa surrogate mother na magiging anak mo. Kahit na wala naman sa plano ang lahat ng to. Nakita naman ni Eleazar ang lungkot sa kanyang mga mata kaya hinawakan nito ang kamay niya at diretso na tumingin sa mga mata niya. No, wala akong kahit na pagsisisi na nararamdaman. Avaluna, masaya ako sa kung ano man ang nangyari. Maaaring wala ngang lahat ng ito sa plano ko noon pero kung makakabalik man ako sa nakaraan ay wala akong kahit anong babaguhin. Dahil masaya na ako kung ano man ang meron tayo ngayon. Ikaw lang nagparamdam sa akin ng ganito. Kayo na magiging anak natin. Gumuso naman si Avaluna para pigilan ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Inabot ni Eleazar ang mukha niya at saka ngumiti. Katulad ng sinabi ko noon, wala sa planong pagpapakasal. Pero sa tingin ko ay masyado lang ako nagsalita ng tapos. Because when I met you, I began to consider things that were never part of my plan before. I started dreaming about our future that I hadn't imagined. Mas lalong umiti si Eleazar. Pinahid din nito ang luha sa kanyang mga mata na hindi niya namalaya na pumatak na pala. I've dreamt of getting married, of marrying you. Actually, I dreamt of having a complete family, a happy family. Not just a child. Do you really want to marry me? Or do you just feel like you need to because I'm pregnant with your child? She asked. I am in love with you, Avaluna. At hindi lang yan ang dahilan kaya gusto kitang pakasalan. Mahal kita. Minahal kita. At gusto ko ng isang masayang pamilya kasama. Kasama kayo ng anak natin. Really? Do you really love me? Tanong niya at nais na makasiguro na tama ang pagkakarinig niya sa sinabi nito. Eleazar answered, Yes.
I am in love with you. I am so in love with you. Mas lalo namang dumami ang luha sa kanyang mga mata at niyakap niya ito ng mahigpit. Thank you, Eleazar. Thank you for loving me. Mahal din kita. At ang araw na yon, ang isa sa pinakamasayang nangyari para sa kanilang dalawa. Nalaman nila kung ano ang tunay na nararamdaman nila para sa isa't isa at wala na rin na silang lihim na itinatago sa isa't isa. At kung may isa mang bagay ang pinaka hindi siya makapaniwala, yun siguro yung nalaman niya na kaibigan din pala ni Eleazar si Arcangel at matagal nang alam ni Arcangel ang tungkol sa kanila. Matapos niyang malaman kung anong totoo, umuwi naman sa Pilipinas ang mga magulang ni Eleazar para makalala siya. Noon pa raw gustong makilala siya ng mga magulang ni Eleazar. Ngunit si Eleazar daw talagang pumigil dahil hindi pa nito nasasabi sa kanya ang totoo. Matapos din ang lahat ng nangyari roon sa mall, napagtanto ni Avaluna na wala talaga siyang tunay na mga kaibigan at kaya lang sila naging mabait sa kanya dahil mayaman siya. At iyon naman sana ang gagawin ng mga dati niyang kaibigan ng malaman kung sino talaga si Eleazar, but Avaluna decided to cut them off for good. Noong mag-2 taong gulang na ang kanilang anak, ay saka sila nagpasyang magpakasal. At isa yan sa pinakamasayang araw para sa kanilang pamilya. At mabilis din na nasanda ng kanilang anak na si Miracle. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!